Hello mga kalutong bahay, may isi-share ako sa inyo na recipe. Siguradong magugustuhan nyo ito guys, kaya panoorin hanggang matapos ang aking video para sa mga gustong matuto or gusto gayahin ang aking recipe nito. Talagang hindi kayo magsisisi kasi napakasarap, napaka-creamy at napaka-cheesy. At saka pagka mango season, marami kang makikita mangga, kaya napakadali lang gumawa nito dahil nga napaka-affordable lang naman ang ingredients. Saka alam ko kayang-kaya nyo naman bilhin. At saka pwede nyo na rin gawing pang negosyo para mayroon din kayong mapapagkitaan habang kumakain kayo ng inyong nagawang dessert, mayroon din kayong income. So ito na guys, simulan ko ng aking paggawa. So, meron ako ditong 3 pirasong mangga. Pwede nyo rin 4, depende kung ilan yung serving na gagawin nyo. So, ganito, kung bahala kayo dyan kung paano nyo gawin ang inyong mangga. Sa akin, sabi, delikado daw pag ito hiwa ko ng mangga, baka daw tumago sa aking kamay. So, nasa sa kamay nyo naman ang inyong kaligtasan. Abay, syempre, wag mo naman talagang pirasahan pag ganito maghiwa. Syempre, talagang tatago sa inyong mga kamay. Habang ako'y naghihiwa, talagang ini-imagine ko yung amoy ng ating mangga sa Pilipinas, guys. Ang bango-bango, kahit hindi mo pa nga nahihiwa, talagang naamoy mo na. Kaya, pag ako'y bumibili dati ng mangga, talagang inaamoy ko muna bago ko bibilin. Ewan ko ba, parang nakasanayan ko ba, ako lang ba yung gumagawa niya na pagka bumibili ng mangga, inaamoy ko. Dito lang naman ako hindi nag-aamoy kasi yung mangga dito walang amoy. Napakamahal pa, kaya ito talagang scrape ko siyang maigi para walang matitira kasi halos 100 sa pera natin yung isang pirasong mangga, kaya talagang wala akong sasayangin dito. So after ko mahiwa guys, nilagay ko siya sa blender. Kung wala kayong blender, pwede rin yung food processor. So, ayan, blend natin siya hanggang sa magkaroon siya ng mango puree or ayan, medyo creamy look siya. Wala akong nilagay dito, pure mango yan kasi mangga pa lang natin is matamis na. Alright, set aside ko muna siya and then meron ako ditong 1.5 cup of whipping cream. Kung wala kayong whipping cream, pwede na rin yung Nestle cream. Whip natin siya hanggang sa mag-thickness and then afterwards, nag-add ako ng condensed milk. So, adjustable yun. Una, naglagay ako muna ng 1/4 cup. Tingnan natin kung tama sa aking panlasa. And actually, hindi tama sa aking panlasa. Medyo natabangan ako kaya nag-add ako ng 2 tablespoons. Nasa sa inyo yung lasa guys, kung gusto niyo matabang, kung gusto niyo matamis. So tamang-tama lang talaga yung 1/4 plus 2 tablespoons ng condensed milk. Anyway, yung condensed milk pala dapat naka-chilled overnight para pag hinalo natin siya sa whipping cream, maganda yung outcome, medyo thick siya. Alright, so nakita niyo naman yung aking whipping cream, medyo thick na siya and then add gradually ang inyong mango puree. So ayan, unti-unti natin siya para mahalo siyang maigi. And then ito is the best part, yung nag-add ako ng cheese. Ang aking cheese na gamit is Eden cheese from the Philippines. Talagang native Filipino cheese ang aking gamit kaya napaka-creamy, napaka-cheesy. Anyway, yung 3 mangoes pala, yung 1.5 ginamit ko sa aking mango puree and then yung 1.5 na-set aside ko siya para sa ating mango chunks later on. So ayan, na-add ko na yung last part ng ating mango puree and nag-drop na rin ako ng 3 drops of yellow food coloring kasi medyo maputla ang aking mixture. So mas maganda kasi pagka medyo manilaw-nilaw siya. So ayan na guys, haluin maigi para evenly well-colored ang ating mixture. And then ito na, nag-add na ako ng ating mango chunks. Ayan na. So napakasarap nito guys kasi nga talagang mayroon siyang cheese at saka mga chunks of mango. So mix well and then lagay natin siya sa ating lagayan. Bahala kayo guys kung sa inyo kung saan nyo ilalagay. Sa akin nilagay ko dito sa aking serving glass. Ewan ko kung anong tawag sa glass na ito. Kung mayroon kayong lagayan ng ice cream na wala ng laman, mostly naman sa ating mga Pinoy, nilalagay natin siya sa empty containers na mga pinaglumaan. So ayan, dito ko siya ilalagay and then before eating, i-chilled overnight ko siya. Pero kung nagmamadali ka, pwede na rin 3 to 6 hours. Pwede nyo na lang lantakan. Alright, after overnight chilling, ito ng ating mango mousse cheesy cream. Ano tawag ba dito? Mango cheesy mousse or bahala kayo dyan kahit anong mauna. Importante may mango at masarap na cheesy. So ayan na guys, tikman ko na ang aking mango mousse creamy cheesy dessert. So ayan, napaka-creamy guys. Tingnan nyo, ayan, napakasarap talaga guys. Natikman namin. Sabi namin, titikman lang namin to dahil di-dessert namin later on. So hindi pa nga kami kumain. So ayan, maubos na talaga namin yung isang glass na yan. Hindi lang tikim kundi kain na talaga. So ayan, so napakasarap niya guys. Napaka-creamy, lalo na yung cheese na nilagay ko is mga chunks. Chunks siya, talagang malalasahan mo kung gaano siya ka-cheesy at saka oh my goodness, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Napaka-smooth. Ayan, nabubulol na ako dahil nga hindi ko alam kung ano yung i-explain ko. Tikman nyo na lang guys, kung mayroon kayong mangga dyan, subukan nyo, hindi kayong magsisisi. Napakasarap talaga, sabihin nyo na hindi kayong magsasawa sa kakain ng ganitong dessert. Alright, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. See you on the next video.